So good day sir. So gagawa po tayo ng database using SQL queries. Pindutin lang po natin tong SQL. And then dito po natin ita-type yung syntax ng paggawa ng database. And then ito na po yung kabuuan ng syntax ng paggawa ng database. And then yung name po ng database is ito po. Yan. And then pagtapos na po, go na po natin. And then pindutin po natin yung ginawa po nating database. And then punta po ulit tayo dito sa SQL. And then maglalagay po tayo ng table sa database na ginawa po natin. And then create table. And then yung name po ng table na gagawin po natin. And then ito po yung mga attributes ng table natin. Course ID, integer, so integer po yung gagamitin po natin sa ID kasi number po yun. Not null. And then auto increment. And then primary key po yung gagamitin natin sa mga ID para po madali po tayong mag-delete, mag-update, and then retrieve ng data. And then course name, and then varchar. Varchar 10. Not null. Then next na po yung pangalawang table po. And then yung table name ulit. Schedule ID ulit. And then instructor name, next roam code, then yung next na pala table, yung pangatlong table, then name ulit ng table, grade,
Example, create table. ID ulit. Copy na po natin na para hindi na po tayo mahirapan. Subject name, varchar 255, then not null ulit. Subject code, varchar, then 10, not null. So, ito po yung syntax ng tatlong table. Then, double check lang po natin. Then, go po natin. Yun, successful po. And then, next naman po ulit, punta po tayo ulit dito sa may SQL, and then try po nating maglagay ng mga data sa table na ginawa po natin. And then insert into, gagamitin po natin para po mag-insert tayo ng data. And then ito po yung kung saang table po tayo mag-insert ng mga data. So course table. Then ito naman po yung mga attributes natin kanina. So, course name next. And then, course code. Then, values. Ito na po yung mga data na ilalagay natin. Then next, ito na po yung pangalawang data sa table na course table. Then next, pangatlo na po ito na data sa course table. Yan. Then next table naman po tayo sa schedule table naman po. Then insert into ulit.
schedule table. Yan. Schedule ID. Yung mga attributes po natin kanina sa schedule table. Yun po yung mga ilalagay natin dito sa ating insert into. Yan, instructor name. Tsaka row code. Then values. And ito na po yung mga data o yung value ng mga data na ilalagay natin. And then next. Then pangatlo na po na data sa schedule table. Yan na po. Then next, tapos na po tayo sa schedule table. Then next naman po, lalagyan natin is yung grade table. So insert into po ulit. So grade table. Then yung mga attributes po natin ulit. So grade ID. Yan. Subject name. Values. Dito na po yung mga data ulit. Then next. Pangalawang data na po.
Pangatlong data na po. Yan. So, ID3. And then, subject name. Yan. So, tapos na po. And then, double check lang po natin. Para po hindi po tayo magka-error. Enter po natin. So, yan. Successful po yung pag-insert natin. Then, next naman po is isa-try po nating mag-drop or mag-delete ng table sa ating database. So, lagay lang po natin dito, drop table. Yan. And then, yung pangalan ng ating i-drop na table. So, for example, schedule table. So, yan po yung syntax ng pag-drop ng table. So, ito po yung name ng table na i-drop natin, which is the schedule table. And then, go po natin. And then, okay. And then, yan po. Mapapansin po natin, successful na po na nawala na yung schedule table natin. Natira na lang po is yung course and grade table. Yan. And then, next po, pindutin po natin ulit yung SQL. Type naman po natin mag-delete ng data sa mga table natin. So, delete. And then, from. Yung delete from, yun naman po yung kung saan po tayo magdi-delete ng data. So, sa course table po muna tayo. And then, where. And then, next, course ID. So, yung course ID, yun po yung mas magpapadali ng pag-delete, pag-retrieve, pag-update ng mga data. So, yung course ID, and then, kung anong ID po yung i-delete po natin. For example, 2. And then, yung next sa, ano naman po tayo, sa schedule, ay sa course, ay sa grade table. And then, where ulit, kung anong ID, then grade, ID po ulit, equals, for example, 3, ID number 3 po yung i-delete po natin. So, ito po yung syntax ng pag-delete ng table. So, dalawa po yung table natin. So, dalawa po yung itatry nating magdi-delete ng data. So, ito po yung course table. Ito po yung name ng table natin. So, delete from course table. So, doon po tayo magdi-delete ng ID sa course table. And then, where, yun po yung magiging basihan niya kung anong kung saan yung i-delete ng data po sa ating table. So, nandyan po number 2. So, ID number 2, yun po yung madi-delete. So, go po natin. And then yan, tingnan po natin kung successful na pong na-delete. So, yung dinelete po natin sa course kanina is ID number 2. So, nawala na po yung ID number 2. Nataya na lang po is 1 and 3. And then, dito naman po is yung 3 yung dinelete po natin sa grade table. And then, yan po, nawala na po yung ID number 3. Nataya na lang po ulit dito is yung 1 and 2. So, yan po. So, yun lang po, sir.